Heto na naman. Muli na namang may abnormal na pagbabago sa daloy ng espiritual na kapangyarihan. Panahon na sigurong palitan ang aparato ng paaralan sa pagsukat ng espiritual na kapangyarihan. Ikasyam na antas ng pagpapaalab ng ki, may natitirang 50 batong espiritual. Sa ganitong kaliit na halaga ng mga batong espiritual sa paaralang gutong, hindi man lang sapat para bumili ng isang linggong mga talisman sa pagtitipon ng espiritu. Ako si Zhang Pengfei. Sa mundo ng mga mandirigma, kilala ako bilang Zhang na mataba. Ikasyam na antas ng pagpapaalab ng ki. 3 beses akong sinubukan bago nakapasa. Yehey! Noong unang 2 beses, sinabi nilang hindi matatag ang espiritual kong kapangyarihan. Palakaibigan lang ba siya o may ibang pakay? Panatilihin muna natin ang distansya. Ang bilugang alagad na yon. Ulitin mo ang sinabi ko kanina. Ang landas ng paglilinang ay parang pagsagwan laban sa agos. Kapag hindi sumusulong, umaatras. Pagkatapos ng klase, pumunta ka sa likod ng bundok at kopyahin ng 300 beses ang pangunahing talisman. Ipasa mo bukas. 300 kopya ng pangunahing talisman. Tunay ngang kasing higpit ni Elder Zhao ang mga kwento tungkol sa kanya. Parang narinig ko na kung saan ang pangalang Shen Tu. Sumali roon ang pinsan kong babae. Nagtitipon sila bawat buwan para tikman ang sari-saring lasa. Lasa ng espiritual na tsaa, inihaw na karne at prutas. May lasa rin ang maanghang na timpla ng madilim na sekta. Kung ganoon, bakit hindi na lang kumain ng tunay na karne? Hi! Lanan. Noong nakaraang taon, may natuklasan akong maliit na ugat ng mineral sa silangang labas ng lungsod. Nakahukay ako ng 12 mababang uri ng batong espiritual. Naibenta ko iyon sa halagang 60 batong espiritual. Sasali ako. Ako rin sasali ako. Lumipat siya mula sa palasyo ng Biluo matapos umabot sa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kumikinang ang iyong token kanina. May gumamit ng isang malayuang mahiwagang kasangkapan. Nalock nito ang dalas ng iyong espiritual na kapangyarihan. Sa isang tingin lang, nabasa na niya ang token ko. Kumikinang ang token mo kanina. May naghihintay sa iyo sa hilagang bundok. Ngayong gabi sa oras ng daga, walang tatanggapin kapag lumampas sa oras. Hilagang bundok ngayong gabi sa oras ng daga. Bitag ba ito o isang pagkakataon? Umiinit ang token. May problema nga sa hilagang bundok. Ito na nga iyon. Ang mga guhit na ito at ang token na walang laman, ay eksaktong kapareho ng liwanag na kumislap kanina. Ay! Ang mga guhit na ito, nakita ko sa loob ng nakakandadong drawer ni Elder Zhao. May ninakaw ka bang gamit ni Elder Zhao? Pinahanap sa akin ng tatay ko ang tungkol sa lambak ng Luoxia. Lambak ng Luoxia. Isa na namang pamilyar na hindi pamilyar na pangalan ng lugar. Pero parang alam iyon ng lahat. 9 na tao ang bumuo sa pantulong na pormasyon, 7 tao ang nagkalat ng mga bagay sa labas. 2 ang nanatili sa loob ng pormasyon. Isa sa mga umalis sa grupo ay mula sa angkan ng Shen. May mga inapo pa rin siya hanggang ngayon. Lanan. Ang katiwalang Shen mula sa angkan ng Shen. May patuloy na nagmamasid sa akin, eksaktong tulad ng sinabi ni Shen Fion. Mga kaibigan, panoorin niyo ang palabas ko. Siguradong hindi ako mapapahiya rito. Mga kaibigan, diretso sa tuktok ng ulo ang tapang ng lasa nito. Alam kong mauwi ito sa ganito. Siya ang bagong bituin ng samahan ng mga tagapagsuri ng minang Posporus. May sariling kakayahang kumislap sa dilim ang token niya. Tay, habang mas sumasakit, dapat lagi kang may dalang palanggana. Ano ba ang ginagawa ng taong ito? Hindi props ang token ko. Alam niya ang lahat, ang 9 na tao. Umiinit ang pagbabawal. Hindi ito ordinaryong antas ng espiritual na kapangyarihan. Nasa unahan na siya. Kailangan kong bumilis. 15 batong espiritual na lang ang natitira. Kapag hindi ako nakaisip ng paraan,
Hindi ko nakakayaning bumili kahit ng bigudan. Kalahating araw nang napipilay ang paa ko dahil sa dumi ng hayop na sumusunod sa ulap. Kapareho ng mga guhit sa singsing na bakal at salaming tanso. Sinadya mo iyon. Magkakatugma sila. Iisa ang pinagmulan nila. Ang talampakan ng sapatos ng mga mandirigma ng sekta ng Kinyon, may nauna pa sa akin. Sa kaliwa ng tinuturong direksyon ng tansong salamin, sana, hindi ako makatapak sa bitad ng kidlat ngayon, sa kaliwa ng tansong salamin, sumunod ka sa akin. Ang ikatlong daanan sa kaliwang sulok sa itaas at ang nasa kanang sulok sa ibaba. Iturok ng sabay ang ikapitong daanan at ang magkatugmang daanan. Nabuksan na. Nasa likod nito ang lihim ng lambak ng Luoxia. Hindi maganda ang ani ng bukiring espiritual sa bahay ng pamilya mo. Inatake na naman ng pamamaga dahil sa hangin at halumigmig ang nanay mo. Kung hindi mo na kaya, bumalik ka na. Guni-guni. Sinusubok ng pormasyong ito ang kahinaan ko. Ang kaiksusilian ay isang naantalang pag-activate. Ay. Tumakbo ka. Kapareho ng marka sa mapa ng lambak ng Luoxia ang bughaw na liwanag. May naunang sumagi sa siwang na yon. May tao sa loob ng hamog ng bukang liwayway. Siya ang taong patuloy na sumusubaybay sa akin gamit ang panukat ng espiritu. Ilan ang nakuha mo? 3. May hawak din ako. Anong nangyari sa kamay mo? Nanginginig siya. May problema sa madilim na pulang tipak ng bato. Hindi ako ang nagbukas ng unang pintuan, siya mismo ang nagbukas nito. Namimili ng tao ang pormasyon. Nakarating ka na ba sa sentro? Nakarating ako pero hindi ko nalampasan. Namimili ng tao ang pormasyon. Nabigo siya. Kaya ako naman ang susunod. Mapalad ka. Ikaw ang napili, pero nauuna ako sa'yo. Mas mabuti pang bilisan mo ang takbo. Bilisan mo. Tama ang sinabi niya. Walang hinihintay ang oras. Nasa kawayanan ang ikaapat na espada. Ibang direksyon ang tinahak ni Zeuxwans. Pero babalik pa rin siya. May taong matagal nang nakamasid sa akin. Hindi si Zeuxwans. 4 na. Kulang pa ang buto ng tatak. At ang bilog na batong ito. Ay.
Bakit niya sinagi ang bahaging ito? Nakita ko na. Tama nga ang hinala ko. Dumating siya. Gusto mong tumakas, wala kang kawala. Ah, sinasagi mo na pala ang siwang na may bughaw na liwanag. Iyon lang ang kabayaran. Sinasagi niya ang siwang na may bughaw na liwanag. Iyan ang kabayaran. Kapag nakuha mo ito, may kalakip na isang patong ng pagbabawal. Ikaw ang humingi nito. Ang madilim na pulang hibla ay isang pananda sa pagsubaybay. Alam na niya kung nasaan ako. Gaano ka katagal naghintay? Matagal na niya akong hinihintay. Nakilala niya ako. Pero hindi pa sapat. Kailangan ng pormasyon na maging matatag ang pagbubuo mo ng pundasyon. Ganap lamang itong magbubukas kapag nasa kalagitnaan na ng antas. Itas mo muna ang antas ng iyong paglilinang. Ano ang mangyayari pagkatapos kong itaas ito? Sasabihin ito sa iyo ng kusa. Kalagitnaan ng pagbubuo ng pundasyon. Kopya lamang ito. Napagpalit na ang tunay na bakal na singsing. Pumasok na ang Ling Shuyu. Sinisipsip niya ako. Aktibo na ang pananda. Sa loob ng 7 araw, makukumpleto ang paunang pagsasanib. 7 araw ng baligtad na pagpipino, bawat araw, 6 na yugto ng oras ng walang tigil. Ngunit pagkalipas ng 7 araw, eksaktong panahon na ng pagsusulit. Ang paksa ng pagsusulit ay paglutas sa formasyon. Paano kung magkulong ako para magnilay? Mapapalayas ako sa panloob na sekta. Kung sasali ka sa pagsusulit, mas ubusin ng pananda ang iyong espiritual na enerhiya sa loob ng 7 araw. Doble ang panganib. Magnilay sa pag-isa o sumailalim sa pagsusulit. Alin man ang piliin mo, kamatayan ng hantungan. Wala nang ibang paraan. Hindi tayo maaaring mabuhay sa isang langit. Pagkatapos nitong dumoble, magsisimulang lamunin ng marka ang mga meridian. Sa loob ng 10 araw, mawawala ang kontrol mo sa kanang kamay. Magsisimula sa mga daliri. Hindi na ito mababawi. Naaktibo ang marka. 30 araw ang countdown. Kasalukuyang kalagayan, banayad na pagsipsip. Gising ka pa ba? Hindi rin siya nakatulog. Ha? Kailan nagpasukat si Bijia? Nagpasukat ka ng antas ng pagkakatugma ng iyong espiritual na kapangyarihan. Sabi ni Elder Zhao, hindi kailangang mataas ang antas ng tagapagtanggol. Katatagan ng mahalaga, ako si Bijia. Matutulungan kita. Nagpasukat siya para sa akin. Dalawang oras na, mas matatag pa kaysa sa halimuyak ng Jade.
Kumalma ka. Marka ng pagkasunog. Mga bakas ng sapilitang pagpapalawak sa daanan ng espiritual na kapangyarihan. Ha? Kahit nakatulog na siya, hindi pa rin niya binitawan. Itinuturo ng tansong salamin ang bakal na singsing. Ipasok ang jade tablet para makadaan. Pagsasama-sama ng mga jade fragment. Kontrol ng selyo. Itinuturo ng 5 sagradong bagay ang lambak ng Luoxia. Lumabas si Shentu sa grupo at inilabas ang espada. Pumalit ang ika-9 na tao upang magbantay sa tarangkahan. Nauna ng isang hakbang si Zuxuan sa atin, pero nabigo siya. Kaya nasa likod niya tayo. 2 taon ang nakalipas, pumasok si Zuxuan sa puso ng minahan ng espiritual na bato at tinamaan ng balik atake. Pumunta siya rito para hanapin ang Ling Shuyu at ayusin ang mga meridyan niya. Mula pa sa unang liham, tinutulungan na tayo ng ika-9 na tao. Alam niya ang lahat, pero hindi siya kailanman nagpapakita. Ika-9 na tao, sino ka ba talaga? Binuksan ng kasama natin ang 2 puwersa at pinaglalaban ang mga ito. Pinoprotektahan niya ako. Kumilos ang marka ng kusa. Abuhing token. Ang ikatlong pangkat ng mga tao, hindi ito material ng minahan ng espiritual na bato. Hindi rin ito espiritual na bato ng sekta. May ikatlong puwersang nakarating dito. Matatag na ang gintong mga linya. Oras na para lumabas sa pagninilay. Basta buhay ka, ayos na yon. 7 araw at 7 gabi. Buong panahong nagbantay siya rito. Bukas gaganapin ang pagsusulit sa pagbasag ng formation. 60% na ang pagproseso sa Ling Shuyu. 30% ang natitira at hindi pa matatag. Binago ang pagsusulit, limitadong oras para basagin ang gumaganang formation. May sarili itong kamalayan. Nagbabago ang estruktura kasabay ng kilos ng bumabasag sa formation. Ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng gumaganang formation. Bukas na ang pagsusulit. 3 insenso na ang nakalipas mula nang umalis si Zuxuan sa sakop ng pugad ng banal na hayop. Nagpalit siya ng direksyon. Pumunta siya sa direksyon ng Meiyuan. Direksyon ng Meiyuan, naglalatag siya ng formation sa palaruan. Ginagaya ng fire formation ang ritmo ng iyong espiritual na kapangyarihan. Paikutin mo ito. Turuan mo itong gayahin ang mabagal mong ritmo. Humampas ka sa pinakamabilis mong sandali. Ang pagiging mabagal mo ang kalamangan mo. Bakit siya nandito? Mas seryoso pa sa klase ang banal na hayop na ito kaysa sa ilang estudyante nyo. Hahaha. Ngayon, kilala na ng buong klase ang banal kong hayop. Ha? Tinutulungan mo ba ako? Ha? Aray. Kumpletong koordinado ng ika-6 na sagradong bagay. Pasukan sa ikalawang antas ng lambak ng Luoxia, 3 zang sa ibaba mismo ng matandang akasya sa bukana ng lambak. Ang lugar na pinuntahan niya ang kinalalagyan ng marka. Matagal na niyang alam. Mas maaga pa niya itong nalaman kaysa sa lahat. May kulang na paikot na marka sa kaliwang pakpak. Sa pambaligtad na pamamaraan ng palasyo ng Biluo, kayang ibalik ng ganitong paikot na marka ang 3 bahagi ng espiritual na kapangyarihan ng atake, bago ka lumipat mula sa palasyo ng Biluo. Espesyal kang nagsanay sa pambaligtad ng mga selyo. Magpapakana si Zuxuan sa araw ng pagsusulit sa aktual na pormasyon mo. Nakapaligid na ako sa labas ng lugar ng pagsusulit, ng isang bilog na paniktik na anting-anting. Kailan mo yon inilagay? Noong 7 araw kang nagsara sa pagninilay. Lagi niya akong tinutulungan ng palihim.
Iyan ang alituntunin ng palasyo ng Bilo, hindi kami nang iwan ng utang na loob. Hinayaan mong sumali ako sa samahan ng mga tagapagsiyasat, kaya gaganti ako sa iyo ng isang pananggalang. Hindi lang siya naglagay ng mga paniktik na anting-anting. Nag-iwan din siya ng mga pangmarkang punto, matagal na niyang sinusundan si Zeuxwans. May natukoy na nakalop na target. Mabilis na gumagalaw ang dalas ng espiritual na kapangyarihan. Direksyon, silungan ng banal na hayop. 300 zang ang layo. Papalapit na. 300 zang. Papalapit siya. Hindi ako atras. Hinihintay ko siya. Ginagaya ng apoy ang ritmo ng paghinga ko. Kapag mabilis siya, mabilis ako. Kapag mabagal siya, mabagal ako. Ngayon na. Siya na naman. Iyan ang itinuro ni Zhao Huaian kay Manpo. Hindi malalampasan ang susunod na antas sa pamamagitan lang ng pagbagal. Hihintayin kita sa lambak ng Luoxia. Ang susunod na antas ay ang lambak ng Luoxia. Pero nang maalala niya, ang susunod na antas ang lambak ng Luoxia. Naghahanda na siya para sa susunod nilang paghaharap. Nakita niya ang paniktik kong anting-anting. Baka baliktarin niya ang pagsubaybay at sundan ka. Ang kaibigan mong taga-palasyong Biluon na nasa tabi mo, sa susunod nating pagkikita, ako muna ang babati sa kanya. Tinarget na niya siya. Nasa likod ng pintuang ito si Lin Shuyu. Kapag nakuha ko yon, maaayos ang mga meridian niya. Ang kamay ko. Hindi ko na mahawakan. May isang meridian na pumutok. Hindi ko magagamit ang espiritual na kapangyarihan sa kanang kamay ko nang hindi bababa sa kalahating taon. Anong selyo ang natamaan mo? Ang mahigpit na selyo ni Lin Shuyu. Nahuhulog siya. Kalahating taon, hindi ako makapaghihintay ng ganoon katagal. Paano kung gamitin ko ang meridian ng iba para punan ang kakulangan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Makapaglalakad pa ako. Basta kaya ko pang maglakad. Naiguhit ko na ang ruta, pero hindi maipasok ng kamay ko ang pintuang iyon. Kung hindi na ako makabalik. Hindi ko rin alam kung kanino ipapadala ang liham na ito. Ang rutang pinag-aralan ko, may iba nang nakalakad dito. Ay, liham iyon na isinulat ko bago ako hindi nakabalik. Nakita mo ang kalahati ng liham, nasa akin ang kabilang kalahati. Sa susunod nating pagkikita, kung gusto mo pa rin yon, ipagpapalit mo sa selyong hawak mo, gusto niya ang selyo. Ano kaya ang nasa loob ng selyong iyon? Gusto rin niyang malaman kung ano ang nakasulat sa kalahati ng liham. Tatlong buwan para sa ikalawang kwalifikasyon sa pagsasanay. Nakita ko na.
Sapat na ang pangalawang pwesto. Nakuha ko na ang kwalifikasyon sa pagsasanay. Paligsahan sa aktual na paggamit ng mga mahiwagang sandata at sa paksang mga selyo. Sa pilitan ng paligsahan sa aktual na paggamit ng mga sandata. Kapag nanalo sa dalawang kategorya, maaaring mag-apply para sa maagang pagtatapos. Gaano kaaga ang maagang pagtatapos? Kahit isang buwan. Isang buwan ng mas maaga. Kailangan kong bumalik ng mas maaga sa lambak ng Luoxia. Ano? Nagpatala na si Zuxuan sa parehong klase ng pagsasanay. Ang pinili niya ay ang ipinagbabawal na paksa. Pareho kami ng landas na pinili. Makakapagtapos ng maaga ang mga dual excellence student. Parehong landas ang pinili ni Zuxuans. Mabibigo siya sa bahaging iyon. Makakapagtapos ng maaga ang mga dual excellence student. Parehong landas ang pinili ni Zuxuans. Mabibigo siya sa bahaging iyon. Umalis na si Zuxuans. Sa paaralang ngutong, malapit na rin ako. Huwag mo siyang hayaang tahakin iyon ng mag-isa. At tapusin ang buong landas. Bumalik ka pagkalipas ng 3 buwan. Alam nitong aalis na ako. Dati nang nakapasok si Zuxuan sa panlabas na bahagi ng sentro. Nabigo siya. Dalawa na naman sa kanyang mga meridian ang napinsala, pero hindi siya namatay. Hinahabol pa rin niya yon. Dalawa na ang napinsalang meridian niya, pero humahabol pa rin siya. Mas baliw pa siya kaysa sa akin. Kapag mahigit 30 araw na magkahiwalay ang marka at si Shoxin, kusang maghihiwalay ang marka. Pagkatapos mahiwalay, hindi na babalik ang marka kay Shoxin. Mawawala ito. Bago ka tuluyang mawala, mauuna munang mawala ang kontrol mo sa kanang kamay. Magsisimula sa mga daliri. Sa loob ng 1 linggo, aabot na ito sa iyong pulso. Maaari pa bang idugtong muli pagkatapos mahiwalay? Hindi na mababawi. Hindi na mababawi sa loob ng 30 araw. Sino si Elder Shen, ang ika-9 na tao? Nakarating ka na pala sa bagay na yan. Ang ika-9 na tao ay siya na hindi natin kailanman natagpuan. Iniwan niya ang lahat ng kanyang alaala, pero wala itong silbi. Iniwan niya ang lahat ng kanyang alaala, pero bakit wala itong silbi? Sa 30 araw, bawat hakbang ay countdown. Magsisimula na ang limitadong oras na pagbukas sa ipinagbabawal na sinaunang aklat. Sabay-sabay na activate ang 5 tour. Seryoso na talaga ito ngayon. Ito. Hindi mabubuksan ng dahas ang 9-link ring. Nasa frequency ang kandado nito, hindi sa lakas. Nakilala niya ang marka. May resonance dun. Yuan Cheng. Ay. Hindi taga-sekta ang taong iyon. Narito siya para itala ang pattern ng aking espiritual na lakas. May nag-alok ng 30 katamtamang grade na Spirit Stone para bilhin ang mapa ng iyong espiritual na lakas. Ang oras ng pag-aalok ay kasabay ng pag-alis ni Zuxuans. Parehong araw nang umalis siya sa sekta ng Kinyon. May kung ano sa loob ng Spirit Tester at kapareho ito ng mga ukit sa tansong plaka. Lene. Kusa itong nag-activate. Nagkaroon ng resonance ang marka at ang mga ukit sa loob. Nagkaroon sila ng resonance. Ano ang natuklasan mo sa loob ng Spirit Tester? Itago mo na lang. Napansin niya, pero hindi niya ito inagaw. Nauna na siyang umalis. Nauna na si Zuxuans. Sa direksyon ng lambak ng Luoxia. Ang mga ukit sa Spirit Tester ay kapareho ng nasa tansong plaka.
Nag-iwan siya roon ng marka. Kahawig na kahawig nito ang estruktura ng fire formation noon. Halos magkapareho ang direksyon ng mga ukit. Ay! Narito ang mahinang bahagi. May daanan sa pagitan ng marka at nito. Naunahan niya ako ng 3 hininga. Pero nabiyak ang static barrier. Hindi lang bilis ang sinusukat dito. Dahas, 3 hininga. Diskarte, mabagal ng 3 hininga. Pero may mekanismo ang formation, hindi ito mabubuksan sa dahas. Mabubuksan mo ba ito? Inamin niya, binuksan ko ang pintuang hindi niya mabuksan. Ang mga daliri ko ay hindi ko na maramdaman ang mga ukit sa pintuang iyon. Patuloy pa rin siyang sumusulong. Dapat ay hindi na niya ito maramdaman. Dalawamput-dalawang araw. May ginawa ng pakana si Zuxuan sa bunganga ng lambak. Ipinagbabawal ng pulang liwanag, isinara niya ang pasukan. Naunahan mo ako ng 2 araw. Pero binago ko ang 3 selyo. 3 selyo, pinatatagal lang niya ang oras. Ang binuksan mo ay ang pintuan sa harap. Pero papasok ako mula sa likuran. At gaya ng inaasahan, may itinabi siyang panlaban sa likuran. Umakyat na siya. Ang taong nasa mural ng 9 na tao. Siya mismo ang taong nagtayo ng pormasyon noon. Ay! Narito ang lahat ng pahiwatig para sa ikalawang season. Ang katawan ni Lin Shuyu ay dumanas ng masamang epekto ng bakas ng buhay na pormasyon. Ang pagsusulit at ang nakaraan ni Zuxuans. Ipinagbawal ng maraming sekta ang paligsahan. Dumanas ng matinding batikos si Zuxuans 2 taon na ang nakalilipas. Dumating siya para habulin ang Lin Shuyu at ayusin ang mga ugat ng espiritu. Naglagay siya ng mga balakid sa bawat landas. Pero nagbayad din siya ng sariling kapalit. Wala na ring pakiramdam ang hinliliit ng kanang kamay niya, tama. Inilabas ni Shen Tu ang espada. Binantayan ng 9 na tao ang pintuan. Sinundan ni Zuxuan Tao ang bagay na nasa loob ng pintuan. Dito nagsasalubong ang 3 linya. Nakatayo ka sa lugar kung saan sila nagsasalubong, kaya nakakatawid ka. Hindi sila makakatawid. Ang runa ng 9 na tao. Umalinggaw ang marka sa katawan ko kasama ng kanya. Nananatili pa ang madilim na pulang kapangyarihang iniwan ni Zuxuans. Nakumpleto ang pamamaraan ng pabalik na marka. Kailangan ng paraang ito ang ubod ng espiritu upang maisagawa. Hindi maaaring lumayo ang nagsasagawa ng ritual sa ubod ng higit sa 1 araw. Ang 2 kapalit ay hindi kabilang sa amin. Sinusundan nila ako. Pagkaalis ko sa grupo, sila ang pumuno sa puwang na iniwan ko, ang 2 kapalit. Ang 9 na tao at ang isa pa. Bitbit mo ang marka ko. Ikaw ang sumunod sa 7 tao. Ang unang taong nakarating dito.
Ito ay isang eksena ng pormasyon ng espada na binubuo ng 9 na tao. Itinayo nila ang pormasyong ito upang itago ang isang taong kayang maglakad. Ang huling punto ng pagsasanib ng marka, pagkaraan ng 3 araw, sa ilalim mismo ng silungan ng banal na hayop, mula sa silungan ng banal na hayop hanggang sa lambak ng Luoxia. Pagkatapos ay bumalik sa silungan ng banal na hayop, nagpatong ang panimulang punto at ang dulo. Lumalaki ang marka, sa bawat hakbang mo. Dapat kang makabalik sa silungan ng banal na hayop sa loob ng 3 araw, kung hindi, mawawala ang puntong pananda. Ano ang puntong pananda? Ang lugar kung saan mo unang isinanib ang marka, sa ilalim mismo ng silungan ng banal na hayop. 3 araw mula sa lambak ng Luoxia hanggang sa silungan ng banal na hayop, kailangan kong tumakbo. 1, 2, 3. Bakit ang laki ng pagkakautang niya? May hiniram siyang bagay dito sa loob. Ay, ano ang nangyari sa kamay mo? Huwag nang pansinin. Pumunta tayo sa silungan ng banal na hayop. Lumakad ka. Huwag kang hihinto. Nadiskubre ang pagpasok ng banyagang espiritual na kapangyarihan, uri ng madilim na pulang pagsubaybay. Iminumungkahing alisin sa loob ng 12 oras. Habang mas mabilis kang maglakad, mas mabilis din itong umaakyat. Pero kapag huminto ka, maaabutan ka nito. May dala kang piraso ng jade. Nagsasanib na ito. Pagkaraan ng 3 araw, kung hindi pa ito umabot sa markang panatag, gaganti ang kapangyarihan. Maskarang pilak. Sino siya? Ang peklat sa kamay mo ay katulad ng sa akin. Isa rin ako sa mga pinili at minarkahan. Pero naputol ang paglalakbay ko sa kalagitnaan. Pinili at minarkahan din siya, pero siya ay naputol. Huwag mong putulin. Nahukay na ni Zhuxuans ang panlabas na sapi ng depensa ng silungan ng banal na hayop. Hindi siya makapasok sa pintuang tanso, pero kaya kanyang pigilan. Ang madilim na pulang hibla sa kanang braso mo. Iyon ang balahibo niya sa katawan mo. Sa pamamagitan ng hiblang iyon, madaraman niya kung nasaan ka. Kapag mas mabilis kang tumakbo, mas mabilis din itong gagapang. Pero kapag huminto ka, maaabutan ka niya. Nandoon pa ang tansong plato ni Lin Shupeng. Nandoon pa rin ang tansong plato, pero gumagapang pa rin ang hibla. Ibenta mo sa amin ang iyong selyo. Ikaw ang magtakda ng presyo. Ang may hawak ng kulay abong token. Sa wakas, dumating na sila. Nagbigay ng paunang bayad si Zhuxuans para tayo ang sumalo. Pagkatapos ng kabiguan niya, natalo na siya. Kaya dumating kayo para makalamang. Mga mangangalakal lang kami. Kahit ang mga mangangalakal ay sumusunod sa unang dumating, unang pagsisilbihan. Kalahati ng bayad ni Zhuxuans ay natanggap na namin. Kung hindi mo ito bibilhin ngayon, pagbalik niya, doble na ang presyo. Hindi siya natalo. Hindi pa lang niya natatapos ang paglalakbay. Napagpasyahan na nilang natalo si Zhuxuans. Hindi pa lang talaga siya tapos. Kung ganoon, hintayin nating matapos siya bago tayo mag-usap. Pansamantalang kumalma ang alyansa ng mga mangangalakal. Pero pansamantala lamang. Nakumpirma na ang may hawak ng kulay abong token. Ang alyansa ng mga mangangalakal ay eksklusibong bumibili ng mga sinaunang labi ng espiritual na kapangyarihan. Sa ngayon, hindi pa ito direktang banta. Umalis na ang alyansa, pero naroon pa rin ang hibla. Patuloy pa rin lumilipas ang oras. 12 oras na, pero narito pa rin ang tansong plato. Ako na lang mag-isa. Nagnenegosyo kami ng mga labi ng espiritual na kapangyarihan. Lahat ng hawak mo ay naglalaman ng mga alaala ng espiritual na kapangyarihan. Mas mahalaga sa amin ang mga alaalang iyon kaysa sa mga batong espiritual. Gusto ninyong basahin ang mga alaala ko? Hindi ang mga alaala mo. Babasahin namin ang tansong salamin at ang mga token na yon. Ang bakas ng sulat kamay ng batang Diyos.
Ang pinagmulan ng madilim na pulang hibla sa loob ng selyo. At ang mga salitang iniwan ng ikasyam na tao sa sinaunang piraso. Mas mahalaga sa amin ang mga alaalang iyon kaysa sa mga batong espiritual. At pagkatapos ninyong basahin ang mga iyon, ano ang mangyayari sa token? Hintayin niyong matapos ko ang bagay na ito. Kapag tapos na, bumalik kayo kung gusto pa ninyong makipag-usap. Makatarungan. 3 buwan. Ipinaglaban ko ang 3 buwan para sa sarili ko. Bago yon, babantayan namin ang dinaraanan ni Zhuxuan Luo para sa iyo. Kung sakaling bumalik siya, kami ang unang makaalam. Bakit? Dahil kailangan mo munang matapos. Saka lamang siya makatatapos. Kapag natapos niya, saka magiging buo ang lahat. Hindi maaaring guluhin ang pagkakasunod-sunod. Naghihintay sila ng kumpletong wakas. Ang may hawak ng kulay abong token ay nakipagkasundo sa pansamantalang neutralidad. Ibinaba na ang antas ng banta. Pansamantalang kumalma ang alyansa. Ngayon, tansong plato na lang ang natitira. Pangalawang pagkakataon na ito, pero ngayon kulay ginto na. Ha? Siya mismo ang lumapit. Iba ito sa nakaraan. Nawala ang asul na liwanag sa huling sulok. Naging kulay ginto na ang lahat. Nawala na ang madilim na pulang linya, hindi na rin dumudugo ang pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Nakumpleto na ang pagsasanib sa mahikang pormasyon. Ako na ang tagapagdala nito. Nagsanib na ang mahikang pormasyon, ang bagong tagapagdala si Chenmo. Nalinis na ang dayuhang espiritual na enerhiyang pumasok sa marka, naputol na ang madilim na pulang angkla. Tapos na. Kumikinang ang damo sa bawat lugar na tinatapakan mo, wala akong ginawa. Nagkakalat ka ng pataba. Sinusundan niya ako. Sa mga lugar na dinaanan ko, dumaan din doon ang pormasyon. Kayang takpan ng kumikislap na uniforme sa katawan mo. Pero hindi nito kayang itago ang nasa mga mata mo. Hindi nito kayang itago ang nasa mga mata mo. Ano ang dapat nating gawin? Gumagalaw ito kasabay ng galaw ng daliri ko. Makokontrol ko na ito. Nakatingin sila. Walang laman na ang pwestong iyon. Pero narito pa rin si Peng. Sinusundan ako ng pormasyon. Kung saan ako pumupunta, doon din siya sumusunod. Walang laman na ang pwestong iyon, pero narito pa rin si Peng. Kusang nagliwanag ito. Ang mga guhit lang ang iginuhit ko. Hindi ako nagpasok ng espiritual na enerhiya. Ay. Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ng klase. Ayos na sana, pero may panibagong problema na naman. Sa tuwing iguguhit mo ang marka ng susing mantra, isang beses itong umaalinganggaw palabas sa pamamagitan mo. Sa bilis na ito, maapektuhan ng presensya mo ang buong gusali ng paaralan sa susunod na buwan. Mayroon din sa noo mo. Pumikit ka at isipin mong pumapasok ang ginintuang liwanag sa iyong mga ugat. Huwag habulin at huwag pigilan, hayaan mo lang itong bumalik ng kusa. Ayon sa paraan ni Shen Tu, isang sandali bawat araw. Ang paraan ni Shen Tu. Naranasan din niya ito noon. Kapag lumabas ka, kikislap din kasabay mo ang mga papel na anting-anting. Iulat ito sa sentral na pamunuan ng sekta. Sa loob ng 3 araw, dapat matuto kang magpigil.
Bumalik na si Zuxuan sa sekta ng Kinyon. Pero narito pa rin ang mga markang iniwan niya sa paligid mo. Maingat mo na bang sinuri ang mga ito? Mga marka. Nag-iwan siya ng mga marka. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng marka, tumuturo ang mga ito sa mismong kanluran ng pasukan ng lambak ng Luoxia, 12 zang ang layo, sa paanan ng isang tuyot ng punong espiritual. Kapag nalampasan mo ang ikatlong palapag, may iwan doon para sa iyo. Hindi ko na kayang magpatuloy. Kaya iniiwan ko sa iyo ang mapa na ito. Ikaw na ang naging taong makapagdadala nito palabas. Ang alternatibong daang dinaanan ni Zuxuans. Ang dulo nito ay nasa timog silangang bahagi ng silungan ng banal na hayop, 70 zang ang layo. Nauna na siyang nakarating sa pwestong iyon bago ka. Nakatago ito sa lupain ng nakatabong kaluluwa. Pero hindi siya pumasok. Dahil kailangan ng pasukang iyon ang dalas ng espiritual na enerhiya mo. Dumaan siya sa daang iyon, pero hindi siya pumasok. Hinihintay niya ako. Isinara niya ang alternatibong pasukan at hinarangan ng daan. Pero iniwan niya ang orihinal na singsing na bakal. Ano ba talaga ang hinihintay niya? Walang laman sa ilalim ng mga batong ito. May natitirang espiritual na enerhiyang kulay pula. Kay Zuxuans. Nakaharang na ang daanan, 3 araw na ang nakalipas ng ito ay harangan. Batay sa katangian ng espiritual na enerhiya, si Zuxuan tao ito. Siya mismo ang nagsara nito. Ayaw na rin niyang dumaan sa landas na ito. Walang nakasulat sa likod ng singsing na bakal na ito. Original ito. Dito talaga inilibing ni Zuxuans ang tunay na singsing. Sapat na ang diferensya sa kapal para hayaan kang magkaroon ng paglihis sa tala ng aray. Kung gagamitin ang imitasyon ng mahigit 1 taon, may ipon ng paglihis at magiging malaking kamalian. Mabuti na lang at naibalik ito. Ang tunay na ikalawang relic ay naging ang aray sa panahong ginagamit ang peke bilang kapalit. Ayon sa tala, wala itong idinulot na pinsala sa estruktura. Nakarating siya rito at nabaliw. Iniwan niya ang tunay na relic at saka siya umalis. Natapos mo ang buong aray. Tapos na ang pagsasanib. May bisa pa ba ang dati nating kasunduan? Ano ang gusto ninyong itaya? Ang ikapitong relic na hawak mo. Ang bilog na batong iyon, sa huli, nailipat niya ito sa tansong tabla. Itinala nito ang buong aray, ang landas ng espiritual na enerhiya habang nagsasanib. Napakahalaga sa atin ng memory shard na yon. Pagkatapos basahin ang bilog na bato, magagamit pa ba ito? Hindi na maaari sa ngayon. Ginagamit pa rin ngayon ang elemental stone bilang ang klasa Shuxin, kung agawin niyo siya ngayon. Magkakaroon ng biglaang putol sa tala ng aray. Hintayin nating maging matatag si Shuxin, pag-iisipan ko. 3 buwan, kailangan ko ng panahon. 3 buwan, pagkalipas ng 3 buwan. Tungkol sa utang, bahala na sa takdang araw. Nasa Shuxin pa ba ang elemental stone? Pupunta ako roon ng personal. CJ, magkita tayo pagkalipas ng 3 buwan. Nakabuo na ng formal na kasunduan ang may hawak ng abuhing token. Ipapatupad pagkalipas ng 3 buwan. Antas ng banta, katamtaman. Umalis na ang alyansa ng mga mangangalakal. Babalik lamang sila pagkalipas ng 3 buwan. Bakante pa rin ang pwestong iyon. Lahat ng pahiwatig para sa ikatlong season, binuksan ang aray ng 9 na tao, mga tala ni Shen Tu, pagsasanib ng basag na Jade, ang lihim na pasukan na ginawa ni Zuxuanzu, abuhing token, kasunduan ng alyansa. Pagkatapos ng pagsasanib ng basag na Jade, sinundan ka ng aray. Saan ka man makarating ngayon, susundan ka roon ng ubod ng aray. Sinabi ng alyansa na bumalik tayo pagkalipas ng 3 buwan. Sa ngayon, hindi mo na siya itinuturing na kaaway. May isa pang bagay sa ikatlong season na hindi pa tapos. Nakatago pa sa kaibuturan ng tansong tabla ang madilim na pulang enerhiya ni Zuxuans. Kahit umalis na siya, may natitira pa ring bahagi ng kapangyarihan niya. Ano ang balak mong gawin dito? Pabalikin siya rito. Umalis ka na, Zuxuanki. Pero narito pa rin ang espiritual mong enerhiya. Ikaw mismo ang nagsara ng lihim mong pasukan. Tinalikuran mo ang landas na yon. Hindi inutil ang kamay mo. Magagamit mo pa ang kaliwa mong kamay. Wala nang pakiramdam ang maliit mong daliri.
Pero nakakagalaw pa ang iyong pulso. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Pero masyado kang nagmamadali. Nahawakan niya ito. Kahit nasa loob lamang ito ng espiritual na enerhiya. Anong nangyari sa iyo ngayon? Dati, lagi siyang tumatayo para salubungin ako. Pero iba siya ngayon. Pagod lang siya. Babalik ako bukas para tingnan siya. Dati, tuwing lalapit ako sa pintuan, tumayo siya para ihatid ako ng tingin. Pero hindi ngayon. Pagod lang siya. Babalik ako bukas para tingnan siya. Babalik ako bukas para tingnan siya. Naaalala mo pa ba noong una akong pumunta rito? Tinapakan mo ang dumi mo. Namamanhid na ang mga binti ko. Noong panahong iyon, hindi man lang ako marunong gumuhit ng talisman ng pagtitipon ng espiritu. Ngayon, may pasan akong isang buong formation sa katawan ko. Alam mo na sa simula pa lang na mangyayari ang lahat ng ito. Tama, hindi ba? Hindi siya nagsasalita, pero naiintindihan niya ang lahat. Magdamag akong nakaupo rito, guro. Ang mga ukit sa jade pendant na ito ay kapareho ng nasa tansong salamin. Bantayan mo ito para sa akin. Gaano niya katagal itong binantayan para sa'yo? Naipasa ito mula sa isang salinlahi tungo sa susunod. Mula sa liwanag hanggang sa dilim, hindi na siya aalis. Hindi rin ako alis. Naparam na ito. Bakit buong panahon mong hinihintay ang sandaling ito? Aalis na ako. Babalik ako bukas para dalawin ka. Hindi ka na ba higa ngayong araw? Heh, nagpalit na ako ng Panginoon. Maaaring pumili ang Jade ng bagong Panginoon at yumaon na. CJ, aalis na siya.
Aalis na siya. Nalampasan niya ito. Umalis na siya. Umalis na siya. Pero narito pa rin ang pintuang ito. Narito pa rin ang sinaunang piraso. Wala na siya. Mga usbong ng damo. Iniwan niya ang mga ito nang siya ay umalis. Sa pagkakataong ito, hindi ito umurong. Hindi ko hinihintay na mabuo ang palatandaan. Hinihintay kitang maging taong kayang dalhin ito palabas. Dahil nagawa mo na yon, wala na ako rito. Si ang apelyido ko. Ako ang inapo ng ikasyam na tao. Nalampasan mo ang landas. Hindi ko malampasan ang landas na ito. Ang inapo ng ikasyam na tao. Ang anyo niya ay kahawig ng alaala ng siyam na tao sa formation. Kahawig niya ang ikasyam na tao sa mga piraso ng alaala. Naputol na ang madilim na pulang hibla sa kanang braso mo. Binabati kita. 4 na taon kang binalot nito. Ako mismo ang nakarating sa dulo ng landas. Hindi niya ito pinutol. Ako ang nakarating sa dulo. Sumunod din siya sa pag-alis. Mas mabilis ka kaysa sa akin. Nakarating siya sa dulo ng landas, samantalang nalampasan ko ang landas. Kumusta naman si Zuxwans? Babalik pa ba siya? Babalik man siya o hindi, alis pa rin siya. Magkaiba ang hindi makaalis at ayaw nang umalis. Siya mismo ang nagsara sa ekstrang pasukan. Hindi mo na kailangang pumunta roon. Ang Jade Ring na ito at ang Trading Cloud Beast noon. Kapareho ng material ng Jade Ring na ibinigay niya sa akin. May ugnayan din sa pagitan nila. Nakakandado pa rin si Peng. Gaya noong umalis siya, nakakandado pa rin si Peng. Wala na siya. Ilang piraso ang kakainin mo ngayong araw? 2. Pakidala ng isa para sa akin. Nakalimutan kong dalhin ang token. Isang ordinaryong araw. Ang sarap sa pakiramdam na ganito. Mga gintong ukit sa ilalim ng sikat ng araw. Halos hindi na makita. Nagsanib na siya sa akin. Nakontrol mo na. Nag-aaral pa rin ako. Kung ganoon, magpatuloy ka sa paglalakbay, mas gumanda na talaga ang mga damong ito. Nag-aaral pa rin ako pero mas maayos na kaysa dati. May bagong natuklasan ng sekta ng Kinyon. Isang batong kapareho ng antas at pinagmula ng iyo. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Walang pagmamadali. Pumunta ka kapag gusto mo. May oras ako. Gumagana pa rin ng maayos ang landas ng formation. Narito na ito sa buong panahon. Naiuwi ng batang iyon ang isang bagay na 3,000 taon na. Bumalik na si Chen Mo para pumasok, hahaha.